Good morning po ulit mga kapatid. Maligayang Pasko po ng pagkabuhay, maligayang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, araw ng pagbangon niya mula sa libingan. Bagamat hindi naman talaga ito ang date, di ba, ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Kasi tayo, we celebrate it kung minsan ay March, kung minsan ay April. Last year yata ay March natin sinelebrate yan. So hindi naman kasi importante kung kailan naganap ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang importante ay may namatay at nabuhay, diba, na Panginoong Hesus. Para lang yung pagsiselebrate ng Christmas. Hindi naman December 25 ipinanganak si Jesus. Pero hindi importante ang date. Ang importante is the event na sineselebrate natin. So, hindi natin sineselebrate itong date na ito. Ang sineselebrate natin is the resurrection of Jesus Christ. Diba? Mula doon po sa kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. Pero, syempre, may mga argument daw tungkol dito. Sabi nila, hindi naman daw Friday namatay si Jesus. It could be Thursday. Yan ang argument na lumalabas sa marami ngayon. Ano raw ang kanilang pamantayan kung bakit Thursday namatay si Jesus? Hindi Friday. Mateo 12:4. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. So ang argument nila, mismong sa bibig ng Panginoong Hesus, nagmula, ang sabi niya, kung si Jonas nasa tiyan ng dambuhalang isda ng 3 days and 3 nights, ganun din ang anak ng tao, which is him. Yung nagsasalita si Jesus. 3 araw din siya at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Si Jesus po ay namatay, kung namatay siya ng Friday, wala pang 3 days and 3 nights yun. Magbilang tayo. Gusto nating magbilang. Friday afternoon nung mamatay si Jesus. So wala nang araw, gabi na lang. 1 night. Saturday, kinabukasan, 1 morning, di ba, isang araw, tapos Saturday evening, isang gabi. Then, nabuhay siyang maguli, Sunday, early in the morning. So 2 araw, 2 gabi lang. Parang tama. Kaya sabi nila, kung Thursday, namatay si Jesus, afternoon, isang gabi, Saturday, isang umaga, isang gabi, o ng Friday, then Saturday, ng isang umaga ulit, then Saturday evening, then early in the morning. So Thursday, namatay si Jesus. Tama? Yun ang argument nila. Di ba? Listen mga kapatid, ito pong sinasabi ng Panginoong Hesus in this context ay isang paghahalin tulad. Huwag natin kukuning literal. Hinahanapan siya ng mga religious leaders ng katibayan, ng authority tungkol sa kanyang mga ginagawa. Kaya sabi niya, okay, gusto niya ng authority, kung anong meron ako. Si Jonas, dinala siya sa tiyan ng isda ng 3 days and 3 nights, ganun din ako. Sabi niya, ako rin mamamatay, nasa ilalim ako ng lupa 3 days and 3 nights. Kung gagawin nating literal yan, yung verse na yun na sinabi, sablay na agad. Balikan natin yung verse. Pakita natin, yung taas. Ang sabi niya, ang anak ng tao ay 3 araw, 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. Nung inilibing ba si Jesus, nasa ilalim ng lupa? Sige nga, gawin nating literal. Wala. Nasaan ba si Jesus nung siya ay ilibing? Mark 15:46. So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in a tomb cut out of rock. Then he rolled the stone against the entrance of the tomb. Nasaan si Jesus? Nasa ilalim ba ng lupa? No. Nasa loob ng malaking bato na inukit. Diba? Para maging libingan. Kasi ganun ang mga libingan nila that time. Mark 15:42 and 43. It was preparation day. What preparation yan na day? Sabbath.
That is the day before the Sabbath. Ano po ba ang araw ng Sabbath? Sabado. Ano po ba yung day before Sabbath? Friday. So as evening approached, Joseph of Arimathea, a prominent member of the council, who was himself waiting for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for Jesus' body. So namatay at inilibing si Jesus, kailan? Before Sabbath. Preparation day before Sabbath. So kung Sabado ang Sabbath, anong araw yung preparation day para sa Sabbath? Friday. Sa malinaw ang Biblia, namatay si Jesus araw ng Biyernes. Mark 16:1-3. When the Sabbath was over, so natapos na ang Sabbath, anong kasunod? Linggo. Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Anong araw yung susunod sa Sabbath? Sunday. So nilagay pa nga yan just after sunrise. They were on their way to the tomb. Diba sabi nung verse natin, very early on the first day of the week. Ano ba ang first day of the week? Sunday. So nakakalito ba yun? Hindi. So namatay si Jesus ng Biyernes, inilibing, pagkatapos nabuhay siyang maguli araw ng Linggo. Every year, we are celebrating and commemorating this important event, the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ginugunita natin, inaalala natin ang isa sa pinakamahalaga at pinakamagandang okasyon ng buhay ng Kristyanismo, ang pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan. Alam natin na si Jesus ay dinakip sa pangunguna po ni Judas, sa halik ni Judas. Pinarusahan, sinaktan, ipinako sa krus, binusbos ang tagiliran, nilapastangan, namatay at inilibing, pero pagkatapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Isang walang kamatayang kwento, pero masarap balikan. So nang mamatay ang Panginoong Jesus, mula nang ibaba siya roon sa pangunguna po ni Joseph of Arimathea, na kanyang isang follower, na siya rin ang nag-donate ng lilibingan niya, ay dali-dali siyang inilibing dahil yun ay preparation day na ng Sabbath. Friday afternoon is considered as Sabbath na sa kanilang panahon. So bawal nang gumawa, hindi na pwedeng gumawa, kaya binalot na lamang po nila ng tela itong bangkay ng Panginoong Jesus at saka inilibing. So hindi na sila pwedeng gumawa, kaya naman yun na lamang po ang pwede nilang gawin, balutin ito at saka ilibing ng dali-dali. Marcos 16:2. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, Maria ina ni Santiago at ni Salome ay bumili ng pabango upang sila'y magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng linggo, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. So Mary Magdalene, Mary mother of James and Salome, went to the tomb to minister to the dead body of Jesus. Yung Friday afternoon, sabi ko nga sa inyo, considered as Sabbath na. Kaya hindi man lang nila nakuhang linisin ang bangkay ng Panginoon. Kinabukasan, lalong hindi sila pwedeng gumawa kasi Sabbath na yun. Kaya nag-antay pa sila ng after Sabbath, which is Sunday, pwede nang gumawa. Kaya naman itong mga kababaihang ito nagplano, pagkatapos ng Sabat, linisin, ayusin ang bangkay ng ating pong Panginoong Jesus. So nagpunta sila doon sa libingan para gawin ang mga hindi nila nagawa ng ilibing si Jesus. So marami silang hindi nagawa sa bangkay ng Panginoon na yun ay gagawin nila early in the morning ng Sunday. Sa pagputok pa lamang ng araw after Sabbath, naroon na ang mga babaeng ito sa sementeryo. Dala-dala ang mga sangkap ng paglilinis sa bangkay ni Jesus. Verse 3 and verse 4. Ngunit sila'y nagtanong sa isa't isa, sino kayang maaari nating makiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan?
Nasabi nila yun dahil napakalaki ng bato. So, who will roll the stone of the tomb? Yan ang isa sa napakalaking problema ng mga kababaihan. Mga babae tayo. Ang laki-laki ng bato, ang bigat-bigat ng bato na nakatakip sa libingan ni Jesus, paano natin yung igugulong? Paano natin yung naalisin? Yan ang pinoproblema nila. But actually, bukod dyan, meron pa silang isang malaking problema. Alam niyo kung ano pang problema nila? Mateo 27, 62 hanggang 66. Sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at mga pariseyo. Sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapangpanggap na iyon nung siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ng kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Kaya pumunta nga sila roon at tiniyak na hindi mabubuksan ang libingan. Nilagyan ng tatak ang batong pantakip sa libingan at pinabantayan ito sa kawal. Sa pinabantayan, ginuwardyahan ang libingan ng Panginoong Hesus dahil natatakot sila na doon sa ipinangako niyang babangon siya pagkatapos ng 3 araw. So the stone, the guards, was there to remain outside of the tomb. Hindi sila makapasok kasi sabi nila, baka pumasok sila, kunin ng bangkay, sabihin nila at ipamalitang, nabuhay si Jesus. So para hindi sila makalapit at hindi makapunta, pinabantayan nila ito. Mary Magdalene, Mary mother of James and Salome, knew about the problem, but went anyway. Yun ang nakakabilib dun sa mga babaeng ito. Alam nila yung malaking problema, pero nagpunta pa rin sila. Diba? Diba nakakabilib yung mga kapatid? Alam nilang may malaking bato, babae sila, hindi nila kayang igulong yon. Alam nilang may gwardiya sibil na nagbabantay doon. Alam nilang tinatakan yun at bawal pumasok. Pero nagpunta pa rin sila. Kaya naman gumawa ng himala ang langit para masolusyonan ang problema nila. Verse 2 to 4 ng Matthew 28. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan. Umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ninervyos lahat ng mga bantay at pagkatapos ay mga nahimatay. Mga bumagsak sila na parang mga patay na. Diba? At pagkatapos yung bato na igulong na. Wala nang takip. Kaya sabi ng verse 4 nung binabasa natin, ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. Their problem was solved. The stone was rolled, the soldiers was fainted. Ginawa nila ang kaya nilang gawin, ginawa ng Diyos ang hindi nila kayang gawin. Nakita niyo mga kapatid? Kaya alam niyo, isa sa magandang lesson sa buhay natin, huwag niyong ipasa Diyos yung kaya niyong gawin. Pwede na, natural, hingin natin ang gabay niya doon sa gagawin natin. Pero kaya mong gawin, gawin mo. Yung hindi mo kayang gawin, yun ang ibigay natin sa Diyos. Yung mga Maria, ginawa nila yung kaya nilang gawin. Hindi naman sila binitbit ng anghel para pumunta ron. Kaya nilang bumili ng mga spices, kaya nilang maglakad. Hindi nila kayang igulong yung bato, hindi nila kayang patulugin yung mga bantay. Ginawa ng Diyos yun para sa kanila. Kaya alam niyo mga kapatid, yung mga bagay na kaya niyong gawin niyo. Yung hindi kayang gawin, doon gagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Verse 5 to 7. Pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit. Nakaupo sa gawing kanan at sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap din niyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Bumalik kayo at sabihin niyo sa kanya mga alagad at kay Pedro, mauna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Natakot ang mga kababaihang ito. Siyempre, nakakatakot yun. Pupunta ka ng sementeryo, bukas yung libingan. Tapos mga nakahilata lahat ng bantay.
Tapos pagpasok mo, may nakaputi. Eh, sino ba hindi na-nervousin doon? Pero nakita niyo, buo ang loob. Natatakot pero mga buo ang loob ng mga babaeng ito. Kaya siguro hindi yung mga alagad ang nagpunta, baka yung mga hinimatay din, ano? Pero ito mga babaeng ito, sumilip, pumasok doon sa libingan. At nakita nila yung nakasisilaw na binatang nakaputi, anghel ng Panginoon. Natakot sila. Sino ba hindi matatakot doon? Pero sabi nung angel sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na namatay doon sa krus. Wala na siya rito. Kasi siya'y nabuhay. He is not here. He is risen. Siya'y buhay, nabuhay, ipamalita niyo yan. Sabihin niyo sa kanya mga alagad, lalo na kay Pedro, dahil magtatagpo sila doon sa Galilea, tulad ng kanyang ipinangako sa kanila. Jesus is alive. Buhay, nabuhay ang ating pong Panginoong Jesus. Anong kahulugan nito sa buhay natin? Anong implication nito? Anong leksyon nito sa buhay natin? Ano kung nabuhay si Jesus? Ano ang kahulugan nito sa buhay natin? Because Jesus is alive, it guarantees our future resurrection. How wonderful! Christ's resurrection from the dead guarantees our future resurrection. Darating ang araw, mamamatay din tayong lahat. Tama? At pag tayo namatay, mabubuhay tayong muli. At anong katibayan at katunayan natin na tayo mabubuhay muli? Nabuhay ang ating sinasampalatayanan. Ang ating Panginoong Jesus. Unang Korinto 15:20, ngunit katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga batay. Ano raw ang katibayan natin na tayo'y bubuhayin din? Dahil ang sinasampalatayanan natin si Jesus ay buhay. Nabuhay na maguli mula sa kamatayan. Unang Tesalonica 4:13-14, mga kapatid. Nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. So sabi ni Apostle Paul, gusto namin malaman ninyo para naman pag meron namamatay, huwag kayong sobrang nagdadalamhati. Pag meron kayong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay, huwag kayong magdalamhati na parang walang pag-asa. Bakit? Sabi niya, dahil yung namatay na yan, mabubuhay siyang muli. Why? Dahil sino man daw na sumasampalataya kay Jesus na namatay at nabuhay, bagamat mamatay, mabubuhay din muli. Ikalawang Korinto 4:14, sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus ay siya rin bubuhay sa amin kasama ni Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Si Jesus ay buhay, bumangon siya mula sa kamatayan at lahat ng naniniwala sa kanya, bagamat mamatay, muling mabubuhay. Diba napakasarap naman na katotohanan nun na ipinapangako sa atin? Meaning, nagkaroon ng katiyakan ang muling pagkabuhay ng mga anak ng Diyos. Kaya naman, because Jesus is alive, we are no longer afraid to die. Hindi tayo nagmamadaling mamatay, pero hindi tayo natatakot mamatay. Amen po ba? Tingnan mo, yung hindi sumagot, natatakot yun. Ano? Tayo katabi mo, natatakot ka ba? Diba? Anong nakakatakot mamatay? Bubuhayin kang muli. Diba? Alam niyo kung anong nakakatakot mamatay? Yung hindi ka bubuhayin muli. Yun ang nakakatakot. Pero kung ikaw ay bubuhayin muli dahil sumasampalataya ka kay Jesus, ano nakakatakot doon? Yan sabi pa ni Apostle Paul, kami hindi natatakot mamatay kasi isasama kami niya. Diba yung magandang katotohanan John 11:25, Jesus promised, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though they die, like everyone else, will live again. John 14:19, after a little while, the world will no longer see me, but you will see me because I live. You will live also. Dahil ako'y buhay, mabubuhay din kayo. Nakita niyo yung implication, mga kapatid. Namatay si Jesus, mamamatay ka rin. Tama? Nabuhay si Jesus,
mabubuhay ka rin. Umakyat si Jesus sa langit, aakyat ka rin sa langit. Yun yung katotohanan ng mga kapatid. Kaya we are no longer afraid to die. Dapat. Hindi tayo nagmamadali. Hindi natin hinihinging mamatay na tayo. Pero hindi tayo natatakot kung yan ay darating na sa buhay natin. O sa ating mga mahal sa buhay. Matakot kayo kung hindi kayo sumasampalataya kay Jesus. Matakot kayo para sa mahal sa buhay niyo kung mamamatay silang wala kay Jesus. Yun ang nakakatakot. Pero kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, pinaniniwalaan mo yung Kristong namatay at muling nabuhay, huwag kang nervyusin pag dumarating yung kamatayan. Yakapin mo ng buong buo dahil may pangako siya, bubuhayin kanyang muli. At isasama sa kanyang kaharian. 1:14, kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda na ng kalalagyan ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Sabi ng Panginoon, kasi gusto ko, kung saan ako naroon, doon din kayo naroon. Nasaan ba si Jesus? Nasa langit. So anong gusto niya sa atin? Nasa langit din tayo. So nakaka-nervous bang mamatay? Diba? We are no longer afraid to die. Amen po ba? Oh, medyo nadagdagan. Takot pa rin yung katabi mo. Sikuhin mo. Hindi ka pa makaintindihan. Pangatlo, because Jesus is alive, our faith is not worthless. Dahil si Jesus ay nabuhay na muli, nagkaroon ng kabuluhan, katuturan, saysay ang mga ginagawa natin. The death and resurrection of Jesus is the greatest story ever told in the Bible. Why? Because this is the foundation of our faith. Kasi kung si Jesus hindi nabuhay na maguli, walang kwenta ang lahat ng ginagawa natin. Everything is meaningless. Our faith is useless. Our faith is nothing. We believe for nothing. We serve for nothing. We worship for nothing. We are here for nothing. Walang kwenta ang lahat ng ginagawa natin. In other words, nagkaroon lang ng kabuluhan ang ginagawa natin because Jesus rose from the grave. Jesus is alive. Dahil buhay si Jesus. Diba? Yun ang nagbigay katibayan at katunayan at pag-asa sa bawat isa sa atin. 1 Corinthians 15:17, and if Christ has not been raised, your faith is worthless. Kailan worthless? Kung hindi daw nabuhay na maguli si Jesus. Nabuhay siya maguli. Therefore, yung ating pananampalataya may kabuluhan, may kahalagahan. Christianity or Christian faith is useless if Christ does not resurrect. Baliwala ang lahat ng ginagawa natin. Yung pagtuturo ng mga apostol, yung pagsasakripisyo ng kanilang buhay, walang katuturan. Kung hindi nabuhay si Jesus, lalong-lalong kawawa naman si Jesus. Pero nagpasampa ng krus, dinuraan, nilagyan ng koronang tinik, pinagahambalos, tapos namatay pa doon sa krus. Kung hindi siya nabuhay na maguli, kawawa siya. Kawawa naman tayo. Gumising tayo ng maaga, sarap-sarap matulog. Sayang ang tithes and offering natin. Diba? Kawawa naman tayo kasi nagtitiis tayo. Diba? Kasi tinuturuan tayong magtiis. At kung ano-ano pang mga ginagawa natin, kawawa naman tayo. Kawawa ba tayo? Tayo makatabi, kawawa ka ba? Hindi tayo kawawa. No. Dahil nabuhay na muli ang Panginoong Yesus. Dahil doon, nagkaroon ng kabuluhan ng ating pananampalataya. 1 Corinthians 15:30-32. Sabi ni Apostle Paul, bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Mga kapatid, sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipaglaban ko sa mabangis na kaaway sa Efeso ay sa tao lamang, anong mapapala ko? Kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo, uminom, sapagkat bukas mamamatay. Naranasan ni Apostle Paul ang lahat ng hirap. Matuklaw ng makamandag na ahas, lumubog ng paulit-ulit ang kanyang barkong sinasakyan, magpalutang-lutang sa dagat, bugbugin na halos patay, ihulog sa bintana, magutom, makulong. Kaya di ba sabi ni Apostle Paul, araw-araw halos nabibingit ako sa kamatayan. Pero bakit ko tinitiis ito? Sabi ni Apostle Paul.
Kung hindi rin lang bubuhayin ng patay, at kung hindi lang din binuhay si Jesus na katibayan ng ating muling pagkabuhay, ba't ko pa ginagawa to? Ba't pa ako nagtitiis? Sabi ni Apostle Paul, sana gawin na lang natin yung isang kasabihan, kumain tayo, uminom tayo, magpakasaya tayo, kasi bukas mamamatay tayo. Yun na lang ang gawin natin. Pero sabi ni Apostle Paul, hindi ganun ang buhay. Di ba? May kabuluhan at katotoran lahat ng pagsasakripisyo ko dahil si Jesus ay buhay at ako man ay mabubuhay. Because Jesus is alive, there is forgiveness of sin. Ang sarap na nun. Because all of us are sinners. Lahat tayo masama, lahat tayo makasalanan. Huwag na lang tayo magparamihan. Pero marami tayong mga nagawang pagkakamali. Yung kanyang muling pagkabuhay dun sa krus, yan ang nagbigay ng kapatawaran sa ating pong mga kasalanan. Kung namatay si Jesus dun sa krus, at hindi siya nabuhay, there is no forgiveness of sin. Walang kabuluhan at katuturan ang pagsasakripisyo na dun sa krus. Nagkaroon ng katibayan ng kanyang pagpapatawad sa atin sa krus ng Kalbaryo nung siya'y muling mabuhay. 1 Corinthians 15:17. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sin. So dahil hindi nabuhay na maguli si Jesus, you are still in your sin. Therefore, dahil nabuhay siyang maguli, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Roma 14:24-25. Kundi para sa atin din naman, itinuturing din tayong matuwid dahil sumasampalataya tayo sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus, na ating Panginoon. Siya ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. Nakita niyo yung katotohanan, mga kapatid, na matay si Jesus at ang katibayan ng kanyang pagpapawalang sala sa atin ay nung siya'y muling mabuhay. Kaya nagkaroon ng forgiveness of sins. Yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at magiging kasalanan mo pa in the future, meron ng forgiveness of sin. His death and His resurrection. 1 Peter 1:3 and 4, because Jesus was raised from the dead, we've been given a brand new car. Life. Kasi gusto ng iba, brand new house, brand new car. Brand new life ang ibibigay sa atin dahil nabuhay na maguli si Jesus. Diba? Kung walang resurrection of Jesus, there is no brand new life. Hanggang ngayon, marumi pa tayo. Hanggang ngayon, nasa old life pa rin tayo. Pero dahil nabuhay siyang maguli, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Dahil doon, yung kasalanan mo, yung kasalanan ko, pinatawad na ng Panginoon. And because Jesus is alive, we are empowered to do everything. To do anything. Di ba sabi ni Apostle Paul, Philippians 4:13, I can do all things, meaning everything and anything. Why? Because of Jesus, who strengthens me. Di ba si Jesus na namatay dun sa krus at nabuhay na maguli ang nagpapalakas sa akin para magawa ko ang lahat ng bagay na gustuhin kong gawin. Yung mga hindi natin kayang gawin, magagawa na natin. Yung mga imposibleng nagiging imposible dahil kay Jesus na ating sinasampalatayanan. Do you remember His disciples? Naalala niyo mga alagad ni Jesus? Nung mamatay si Jesus. Anong nangyari sa mga alagad ni Jesus nung mamatay si Jesus? Nung nga lang siya dinakip, di ba, kanya-kanyang pulasan. Dumating si Pedro, doon sa paglilitis kay Jesus, nasaan siya? Malayo. Itinatwa pa niya. Di ba kasamahan kanya? Aba, hindi. Tapos nagmura pa. Bakit nagmura si Peter? Ba't siya nagmura? Nanungayaw daw siya eh. O, bakit siya nanungayaw? To convince them that he is not follower of Jesus. Kasi mga anak ng Diyos hindi nagmumura. Tayo mo katabi mo, nagmumura ka ba? Sometimes. Diba? Yun ang ibig sabihin. Ano po? Nakita niyo yung mga alagad ni Jesus, lupaypay, tuliro, kung ano-ano ng mga pinaggagawa sa buhay, kanya-kanyang tago. Why? Kasi ang tingin nila, Jesus was defeated. He died on the cross. Yung sinasampalatayanan nila, yung pag-asa nila, patay. Yun ang alam nila. Kaya nung ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ay namatay, di ba? Anong ginawa na ng mga alagad niya? Di ba? Nagbalik na sa pangingisda? Juan 21:23.
Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga-Cana sa Galilea, mga anak ni Zebedeo, 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako, sasama kami, sabi nila. Iniwan na nga nila ito eh. Ba't nila binalikan? Patay na si Jesus. Diba? But when Jesus resurrected from the grave, at kitang-kita ng 2 mata nila, na si Jesus ay buhay at nabuhay mula sa kamatayan, they are willing to die for Jesus. Yung hindi nila kayang gawin noon, kaya na nilang gawin dahil napalakas sila ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. In fact, most of them died brutally according to the history. Hindi biblical, ha? Walang Bible evidence. Pero in history, they died brutally. Ang biblical lang dyan si James, yung pinugutan ng ulo. But all of them they died brutally except John. Si John naman kasi pinatay siya doon sa dinala sa isla ng Patmos. Mas mabigat din yun. Dahan-dahan siya pinapatay. Torture yun eh. Yung ikaw ay mag-isa. Diba? So mabigat yan. Ano po? Kaya pag tinignan nyo, di ba, sinulat yung Apokalipsis. Kaya parang yung Apokalipsis, hirap intindihin eh. Ano? Kasi nasa isla siya, mag-isa siya, baka nababaliw na siya that time. Ano? Hindi kung ano-ano nangyayari na sa buhay niya. Nakita niyo mga kapatid, nangyari sa mga alagad na Jesus in history. Peter was crucified upside down. Ganyan siya pinatay. Nakakrus siya pababaligtad. Kasi sabi niya, hindi raw siya worthy na katulad ni Jesus. Kaya sabi niya, baligtarin niyo. Ano? So, pabaligtad siyang pinatay. At marami sa kanila ang pinatay crucifixion. Si Bartolomeo, si Philip, Matthew, Matthias. Tapos meron pang pinako sa krus si Andrew, X-shape. Habang siya'y binabato. James the greatest was beheaded. Yung pinugutan ng ulo. Yan yung sa Book of Acts. Tapos si James the Less was stoned and beaten to death. Mga binabato talaga hanggang mamatay. Si Jude Thaddeus was beaten to death and with clubs and hacked with an axe. Mga inaano yan, pinapalakol. Ano? O yan ang ginagawa. Si Jude Thaddeus, si Thomas was blown of spears. O, yan ay sinibat, yan ay tinusok, yan ang ginawa. Si Simeon was stabbed with sword and nilagari. Ano, kaya may lagari yan si Simeon. Ano, chinap-chap. Yan yung una yatang chap-chap ano, si Simeon. And John was thrown into Isle of Patmos. Ang ibig lang natin sabihin ganito, bakit sila handang mamatay para kay Jesus? Because they saw Jesus lives again. Nakita nila na si Jesus ay namatay at nakita nilang siya'y nabuhay na mugli. It gives them power to live and die for Jesus. Dahil alam nila na kahit mamatay sila, muli silang mabubuhay. Acts 1:3, during the 40 days after His resurrection, He appeared to the apostles from time to time. And He proved to them in many ways that He was actually alive. Nung mabuhay si Jesus mula sa kamatayan, hindi siya umakyat agad sa langit. 40 days, He stayed. Nanatili pa rin siya sa lupa. Bakit? Dahil kailangan niyang magpakita sa kanyang mga alagad from time to time. Bakit? Dahil ang mga alagad niya lupay-pay. So ngayon, maniniwala na sila na si Jesus ay buhay na maguli. Yun ang nagbigay ng power sa kanila para mamatay katulad ng ating Panginoong Jesus. Because Jesus is alive. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is alive. Yan ang dapat nagbibigay ng power sa atin to live and die. Diba? So if we truly understand the importance and reasons and purpose of Jesus' resurrection, hindi tayo mapipigilang magdiwang at magsaya dahilan sa katibayan ng kanyang muling pagkabuhay. And because Jesus is alive, we can face tomorrow with hope. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin bukas. Tama? Isang iglap pwedeng magbago ang lahat sa buhay natin at sa buhay ng mga tao sa paligid natin. Isang trahedya lamang, isang sakuna,
isang natural calamities lang ang dumapo sa atin, magbabago ang lahat. Diba? Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Ilang bulkan ang puputok, ilang gera ang mangyayari, ilang viruses ang tutubo sa katawan ng tao. But we can face tomorrow with hope because Jesus is alive. Yan ang nagbibigay sa atin ng buhay na pag-asa. Di ba sabi nung kanta, because He lives, I can face tomorrow. Why? Because He lives. Dahil buhay si Jesus, we can face tomorrow. Diba? Kaya nating harapin ang bukas. Kahit ano man ang naghihintay dyan. The resurrection of Jesus is the foundation of our hope. 1 Peter 1 and 3, verse 1 and 3. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama na ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Take note, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ano raw ang nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa? The resurrection of Jesus Christ. Kaya kahit anong nag-aantay sa atin sa bukas, kahit anong pwedeng mangyari sa bukas, we can face it with hope. Diba? Dahil buhay ang pag-asa natin, buhay ang ating sinasampalatayanan, buhay ang ating Panginoong Jesus. Kaya every Sunday is a celebration. So we are celebrating His death and resurrection. Diba? Yan yung ating inaalala, yan ang ating ginugunita. So next time na pupunta tayo ng kapilya, ipakita natin na nagdiriwang tayo, nagse-celebrate tayo, na masigla tayo sa pagkanta at masigla tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Dahil ulitin natin, every Sunday is a celebration of His resurrection. Maligayang Pasko po ng pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesus.